Wait guys, akala ko ordinaryong induction cooker lang to. Pero hindi pala. So, ito na nga mga guys, bago ako nag-start magluto, i-check muna natin yung reading ko. So, andito lang naman yung metro namin sa harapan, kaya mabilis ko mamomonitor kung malakas ba sa kuryente. So first impression ko, grabe, napakabilis niyang makaluto. Parang bago pa lang ako nag-iisip kung anong lulutuin kong ulam. Eto, kumukulo na kaagad yung tubig. Charing! So second impression ko is madali lang siyang linisin. Isang punas lang, parang walang nangyaring kitchenware kahapon. Charing! Ang linis agad, feeling ko naging mabuting tao ako bigla. Ay hindi! Pero guys, ito ang best part ha. Wala siyang pinipiling lutuan. Oo guys, hindi siya maarte. Kahit anong kaldero, kahit lumang kawali, kahit mukhang may history na siya sa buhay, gagana pa rin siya. Para bang sinabi niyang, wala akong pake kahit anong itsura mo, basta magluto ka. Wow! Pero syempre, kuryente pa rin siya. Kaya ingat pa rin sa paggamit ha. Overall, solid siya, budget friendly, mabilis at hindi judgmental sa kaldero. Dahil mabilis siyang magluto, mas maiksi ang oras na naka-on, so mas tipid. So check natin ulit yung metro kung tipid nga ba. Kung ilan yung nadagdag. Marami na ako naluto nagpakulo ako ng tubig, nagpakulo ako ng manok, tapos nagluto ako ng sopas. Hindi ko na nabidyohan yung pagluluto ko ng sopas. Kasi akala ko napindot ko yung camera button, hindi pala siya nag-play. So ayun, ilan ang nadagdag sa ating metro. So, kanina is 170. So, ngayon is 171. Nadagdagan tayo ng 1 lang. So, yun guys. Kita naman na tipid siya. So, hindi na rin masama kasi yung 1 kilowatts is equivalent na siya ng parang 13 pesos, ganon. Siyempre, sa 1 na yun is hindi lang yung induction kasi meron pang rep tsaka yung electric pa na gamit namin. So, ayun, hindi na rin masama. Ang brand nga pala nito, induction ko is Lahome. So, Lahome approved.